Hindi ko masasagot iyan, Iya. Hindi kami good terms ng mama at papa mo noong nabubuhay pa sila. Mas mabuting si Tatay Roberto mo ang tanungin mo tungkol dyan. Okay, I will stop asking about my parents. Siguro nga ay walang masyadong alam sa uncle sa buhay ng mga magulang ko, lalo na at anak lang si Mama Ruby sa kabit ni Lolo Rodolfo. Kinagat ko ang ibabang labi at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Brian. Uncle, hindi ko pa po kayang pumasok sa loob. Pwede bang bumalik na lang tayo sa susunod? Bigla akong nalumo nang hindi ko maintindihan. Naintindihan ni Uncle Lennon ang nais ko na bumalik kami kaagad. Sapat nang nakita ko ang puntod nila at nagbigay ng respeto. Pagkahatid sa amin ni Uncle sa bahay ay agad din itong umalis. May mga maliliit siyang anak kaya hands-on siya sa kanila. Tinanong ako ng mga magulang ko tungkol sa pagbisita namin sa puntod ng mga tunay kong magulang. Sinagot ko lang sila at dumiretso na ako sa aking kwarto. Titira kaya ako sa nakakakilabot na mansyon na iyon? I'm sure na galing din sa marumi ang perang ginamit doon upang ipatayo. Ang mga naiwan nilang pera sa bangko ay hindi ko na kailangan. Malaki ang shares ko sa Top Group at sa akin din ang palasyo kung gugustuhin ko. Mommy? Napaiktad ako. Lumapit si Brian sa akin at may pinaayos na laruan niya. Brian, nagkikita ba kayo ng daddy mo? Natigilan siya. Yumuko at nilikod ang mga kamay. Hinawakan ko siya sa braso at pinatingin sa akin. Bakit hindi mo sinasabi sa akin na pumupunta pala dito ang daddy mo? Pati sa school mo. Ha, anak? Nag-alangan siya kung magsasalita. Kapag pinakitaan ko ito ng tapang ay baka umiyak. Ninitian ko siya. Hindi naman po ako magagalit sa iyo, anak. Gusto ko ay huwag ka nasusunungaling sa akin at sasabihin mo ang lahat. Magkakasunod siyang tumango. Sabi po ni Daddy, ay secret namin iyon kaya hindi ko sinasabi sa iyo, Mommy. Kumuyom ang kamao ko. Brent, mas lalo mo ako natitrigger ngayon dahil sa pag-iwas mo sa akin. Muling naglaro ang anak ko. Tinignan ko ang cellphone at muling binuksan ang inbox. Napaupo ko na maayos na makitang sina ni Brent ang mga messages ko. Ano kayang sasabihin ko? Nagtipa ko ng mensahe. You have to believe me that I didn't do anything. Sent. Nagsalubong ang mga kilay ko. Seen pero hindi siya sumagot. I gritted my teeth. Minura ko siya sa isip. Let's talk tomorrow in the office. Sent. Muli niya iyong binasa. Nanggalaiti ako sa inis. Nagtipa ako ulit ng mensahe pero blinak niya ako. Umawang ang labi ko. What the hell, Brent? Kung wala lang dito sa loob ang anak ko ay baka nagsisigaw na ako para maibsan itong bigat sa dibdib ko. Kinabukasan ay pumasok ako sa opisina. Busy ang kumpanya dahil may photoshoot si Nicole para sa bagong endorsement ng Top Group. Pinagsabihan ko ang temporary secretary na naka-assign sa akin na samahan niya ako sa studio ng kumpanya dahil bahala kong panoorin ang photoshoot ni Nicole. Nagulat ako dahil nandito si Samuel. Nilapitan niya ako kaagad nang makita ako. Bigyan niyo ng upuan ng chairwoman. Utos niya sa mga staff sa paligid. Agad naman silang kumilos at inasikaso ako. Tumabi sa akin sa Sam. Nasa dressing room pa daw ang model kaya hindi pa sila nag-uumpisa. Akala ko hindi ka papasok ngayon. Bulong niya sa akin. Nagdekwatro ako. Nagtataka nga ako sa'yo, Sam. Naging iba ka simula na umuwi ako dito sa Pilipinas. Dati-rati ay nasa bahay ka namin sa tuwing weekend. Tell me, may pinagkakaabalahan ka bang babae ngayon? Iniliko ko ang huling sinabi para hindi niya mahalata na nakikiramdam ako sa mga kilos niya. Mahina siyang tumawa. Iba na kasi ang buhay mo dito kumpara noong nasa Taiwan kayo. Paano naging iba? Nagsalubong ang mga kilay ko. Syempre, nakilala na ni Brian ang tatay niya. Hindi magugustuhan ng CEO natin kung lumalapit pa ako sa inyo. Inrapan ko siya. Sira, ako magdedesisyon, no? Ngumiti lang siya sa akin pagkatapos ay naputol ng pag-uusap namin dahil lumabas na si Nicole. Gosh, she was wearing a very sexy bikini. Ito ang bagong palabas na summer bikini ng Top Group. Pati ako ay namangha kung gaano kaganda sa kanyang hapit na katawan ang suot na bikini. She's gorgeous. Sambit ko. Napalingon sa akin si Samuel. Hindi ka naman siguro nagsasalo sa kanya. Alam mo na, ang purpose niya kung bakit nananatili siya dito sa kumpanya. She's still in love with her ex-fiancé. Bulong niya sa akin. Malakas akong lumunok. Inayos ko ang pagkakaupo at tinaasan ng noo, lalo na nang madakol sa amin ang mga mata ni Nicola. Sinungaling ako kung sasabihin kong ni katiting na selos ay wala akong nararamdaman sa kanya. Biruin mo sa loob ng 7 taon na nawala ako, ay nanatili pa rin siya na naghihintay kay Brent.
Hindi ko sinagot si Samuel at pinagmasdan ang ginagawa ni Nicole. Minsan ay hindi ko siya kayang tingnan dahil napakalandi ng mga post niya. Nasa kalagitnaan na kami ng work na magbulungan ng staff. Nasa labas po ang CEO. Ihanda niyo ang upuan para sa kanya. Dumagundong ang dibdib ko. Pinapanood din pala ni Brent ang kanyang ex-fiancé sa tuwing may photoshoot ito dito sa kumpanya niya. Muli ako napaayos ng upo nang makita ko sila ni Ariston. Imbis na sa aming tabi ipwesto ng staff ang kanyang upuan, ay pinalipat niya yun sa kabilang side. Napabuga ako ng hangin. Talagang dumistansya siya sa akin upang hindi ko siya makausap. Hindi na ako magtataka kung makakaramdam siya ng galit sa'yo. Bulong ulit ni Samuel. Umirap ako sa hangin. Wala akong kasalanan. Malinis pa rin ang konsensya ko. Kung sino man ang tao nagpakalat ng balita, ay sana'y makatulog siya na mahimbing. Hindi na ako ulit nagsalita dahil natigilan si Sam. Nang sulyapan ko siya, ay para na siyang hindi mapalagay sa akin tabi. Nang matapos ang photoshoot ay naghanap ako ng pagkakataon upang malapitan si Brent. Naabutan kong bukas ang opisina niya kaya pumasok ako kaagad. Talagang tinatakasan mo ako, ha? Bakit hindi mo ako magawang harapin? I shouted at him. Sino nagpapasok sa'yo dito? Wala akong pinapayagan na pumasok sa opisina ko nang wala akong permiso. Hinampas ko ang ibabaw ng lamesa niya. Natigilan siya pero tiningala lang ako. Wala akong alam sa lumabas na article. Isinandal niya ang likod sa swivel chair at pinagmasdan ako. Nandoon ang buong pangalan mo. Eva Maria. Pati na rin ang signature mo. Now, sino gagawa noon kundi ikaw? Umawang ang labi ko. I don't know. Ewan ko. Tumayo siya. Lumapit sa akin pagkatapos ay umupo sa edge ng mesa niya. Ngayon ay siya na ang nakatingala sa akin. Nang manuot sa ilong ko ang amoy niya ay agad akong napapikit. He smells so good. He is handsome too. Anyway, hindi naman ako apektado, Mary. Nasabi ko na noon na karapatan mong gawin iyon dahil hindi ako miyembro ng Salvation Clans niyo. Napasinghap ako. Kumuyom ang mga kamao ko at masama siyang tiningnan. Ngumisi siya sa akin at pinag-cross sa mga kamay sa dibdib. Huwag mo akong isarcastic, Brent. Muli siyang ngumisi. Tinabing niya ang ulo at tinitigan ako. I will prepare our divorce paper. Nanlamig ako. Hindi ako makapaniwala na sasabihin niya ito sa akin pagkatapos kong ibigay ulit ang sarili ko. Sa galit ko, ay nilapitan ko siya at hinawakan sa panga. Inilapit ko ang mukha sa kanya at madiin siyang hinalikan. Hiningal ako sa sariling kapusukan nang pakawalan ko ang labi niya. Hindi ako pipirma. Tinalikuran siya at lumabas na ako sa kanyang opisina. I can't stop smiling when Maris walked out in my office room. She is cute. I love it whenever she was pissed. Kinagat ko ang ibabang labi at bumalik sa swivel chair ko. I love the taste of her lips. Naiwan pa ang lasa noon sa labi ko kaya para akong tanga na hinaplos iyo ng mabini. I was so in love with her but I couldn't tell her. Hindi ko alam kung paano ko ipapakita sa kanya ang malalim kong nararamdaman. Basta masaya ako sa tuwing naasar ko siya at natatalo sa mga argumento namin. But how? Kanina magkatabi sila ng upo ni Samuel? Ay para akong sinasaniban ng masamang spirito. Kung hindi lang ako pinigilan ni Ariston ay baka nilapitan ko na sila at sinipang upuan ni Mr. Cruz. Kailangan ko lang mag-ingat at magkunwaring hindi apektado sa mga nangyayari, lalo na kung ang target ng kalaban ko ay ang mga kahinaan ko. Bumantong hininga ako at pinagsilikop ang kamay sa ibabaw ng working table. Nakaplano na ang lahat ngayon at hinihintay ko lang ang report ni Ariston. Hindi nagtagal ay dumating si Ariston. Tumayo ako at sinuot ang jacket. Nasa conference room na po sila, sir. Si Samuel Cruz, nandoon din ba? Tumango siya. Yes, sir. Tatawagin ko rin ba ang chairwoman doon? Umiling ako. No need. Ayokong i-involve siya dito. Keep it a secret. Tumango siya sa akin. Sumunod pati mga bodyguards ko. Nang makapasok ako sa loob ay naabutan ko doon sina Nicole at Samuel. Nagulat sila nang makita kong walang kasamang mga opisyal. Tumayo si Nicole at nagtatakang tumingin sa akin. Ano to, Brent? Akala ko ba'y may meeting tayo? Pero bakit mga bodyguards ang kasama mo? Nilagpasan ko siya at tumayo ako sa gitna. Hindi lang bodyguards sa mga kasama ko. May pulis siya din, dyan sa labas. Nanlalaki ang mga mata niya. Tumayo si Samuel mula sa akin na upuan. What are you trying to do, Mr. CEO? Tumaas ang gilid ng labi ko. Nagsenyales ako kay Ariston na buksan niya ang projector. Watch this before you two leave.
Hindi sila bumalik ng upo. Nang bumukas ang projector ay agad na bumungad ang mukha ni Nicole. Nasa publishing house siya at kausap ang may-ari. Brent! Napasinghap siya. Ngumisi ako. I investigated. It's turned out that you're the criminal. Napaupo siya nang tumaas ang boss ko. Tiningnan ko si Samuel. Hindi siya makapagsalita at nanatiling nakatayo. Muli kong binalingan si Ariston. Next, Ariston. Nagplay ulit ng video sa Ariston at nakita sa CCTV ang sasakyan ni Samuel sa labas ng publishing house. Magkasama sila ni Nicole na nagpunta doon. Pumikit ako at hinilot ang sentido. Binalingan ko si Samuel. Namumula ang mukha nito at umiigting ang mga panga. Akala ko'y matalik ang kaibigan ng asawa ko. Ikaw lang naman ang nakakaalam ng mga sekreto niya kaya nakakapagtaka kung bakit nalaman iyon ni Nicole. Yun pala'y magkasabot kayong dalawa. Ano mo kang iharap mo ngayon sa chairwoman ng kumpanya, Mr. Cruz? Get rid of yourself in this company before she find out the truth. Nalaglag ang mga balikat niya. Hindi niya ako matingnan ng maayos at agad na napayuko. Muli kong tinignan si Nicole. Umiiyak na ito. Nilapitan ko siya at binigyan ng tissue. Huwag kang umiyak. Ikaw ang gumagawa ng mga problema sa sarili mo, Nicole. Ganyan din ang ginawa mo sa relasyon natin noon. You cheated first, remember? Tapos ay hindi ka pa rin tumigil. You ruined my wife's life. Kung hindi mo sinatap ang asawa ko noon, ay hindi niya pipiliin ang umalis at lumayo sa akin. Hindi lang buhay ni Maren sinira mo, kundi pati buhay ni Nathan. Ngayon, dapat ka bang bigyan ng pagkakataon? I already gave you my first, second, and third chance. It's enough. Tiningalan niya ako. Brent! Umigting ang mga pangako. Tumalikod ako sa kanya bago nagsalita ulit. Papasukin niyo na ang mga pulis para dalhin sila sa presinto. Agad na tumalima sa Ariston at tinawag ang mga pulis. Sa labas, nakasama namin. Napahikbi si Nicole, pero wala na ako natitirang awa sa kanya ngayon. Naubos na niya ang pasensya ko sa loob ng maraming taon. Nilagyan sila kaagad ng posas. Nagsalita si Nicole. Hindi mo ko may papakulong na ganoon lang kadali, Brent. Marami pa akong sekretong hawak tungkol sa iyo. Natigilan ako. Ginisian ko siya. Like what? You already ruined me. Alam ko kung sino ang biological father mo. Malakas ako napalunok. Ang biological father ko? Nilapitan ko siya at pinatingin sa akin. Sino? Bago ko sirain ang buhay mo pati pamilya mo'y magsalita ka ngayon. Tinasan niya ako ng noo. Iurong mo ang kasong isinampa mo laban sa akin. Malalaman mo kung sino ang tunay mong ama. Iniiwas niya ang mukha kaya nabitawan ko iyon. Nagsalita ang pulis. Sir, dadalhin namin sila. Kung nagbago pong isip niyo, ipuntahan mo lang sila sa presinto. Wala akong may sagot. Natahimik ako nang malaman kay Nicole na kilala niya kung sino ang tatay ko. Dinala sila ng mga pulis, kaya naiwan kami sa conference room. Napaupo ako at hinilot ang sentido. Nilapitan ako ni Ariston at binigyan ng tubig. Sir, kung gusto mong malaman ang totoong tatay mo, ay kailangan mo makipag-usap kay Nicole. Ariston, tama bang iurong ko ang demanda laban sa kanya? Kapalit na malaman ko kung sino ang tatay ko? Tumango si Ariston. Matagal mo nang gusto makilala ang totoo mong ama, hindi ba? Kaya panahon na siguro ito para makilala mo siya. Hinampas ko ang mesa. Tumayo ako at tinignan si Ariston. Let's go to the police station. Sumunod siya sa akin sa labas pero nagulat ako dahil nasa labas din si Mary kasama ang mga bodyguards ko. Ano nangyayari, Brent? Bakit may mga pulis at tinampot sina Samuel at Nicole? Nagtataka niyang tanong. Maganda pa rin siya kahit nakakunot ang kanyang noo. Itinaas ko ang kamay sa kanya upang patigilin siya sa pagsasalita. We will talk later, babe. My time is running out. Nalagpasan ko siya pero hinabol niya ako. Nang hawakan niya ako sa kamay, inapangiti ako. Brent, may karapatan din ako malaman ang mga nangyayari sa mga employees dito sa stockholders. Mga babae talaga, madaldal at maingay. Hinawakan ko siya sa kamay at pinagsalikop ang mga daliri namin. Nagulat siya pero hindi naman hinila ang kamay para kumawala. Okay, come with me. Pumasok kami sa elevator. Si Ariston ay naiilang sa amin. Gago talaga. Kung basta ay parang wala itong karelasyon. Isinama ko si Mary sa presinto. Dito ka lang, hindi ako magtatagal. Tumango siya sa akin. Binilinan ko ang mga bodyguards na bantayan siya. Pumasok ako sa loob at hinanap si Nicole. Sir, may I speak with Miss Alcazar in private? Paalam ko sa head officer.
Tumango siya. Binigyan kami ng room para makapag-usap ng maayos. Matagal kami nakaupo sa loob at walang imikan. Tumikim ako. Ano ang dapat ko malaman? Bawiin mo muna ang kaso isinampa mo sa akin bago ko sasabihin ang lahat ng alam ko. Kilala mo ako, Nicole. Marunong akong tumupad sa usapan. Umayos siya ng pagkakaupo. Simon De Luca, ang pangalan na biological father mo, Brent. Ang Casino Tycoons sa Macau. Malakas ako napalunok. I heard this name before. He's one of the powerful business tycoons in Asia. He owns many casinos in Macau, including Lisboa. Matagal ako natigilan. Nagsasabi kaya nga ng totoo si Nicole? Si Mama ba ang nagsabi sa'yo nito? Umiling siya. Your father is here in the Philippines. Nandito siya para bawiin ka. Tumatak iyon sa puso ko at hindi makalimutan ang pangalan ng biological father ko. Lumabas akong tulala mula presinto. Agad ako nilapitan ni Mary at hinawakan sa kamay. Ngayon ay alam ko na kung sino ang tatay ko. Ang susunod kong gagawin ay hanapin siya para makilala. Brent, okay ka lang ba? Natauhan ako nang marinig ang malamyos na boses ni Mary. Napatingin ako sa kanya. Hindi pa niya pwedeng malaman ang tungkol sa tatay ko. Saka ko nasasabihin sa kanya kapag nakilala ko na si Simon De Luca. Kanina ka pa tulala. Okay ka lang ba? May nangyari ba sa loob ng presinto? Umiling ako sabay akbay sa kanya. Muli siya nagulat pero hindi tinanggal ang kamay ko sa kanyang balikat. Tara na, I want to see your son. Iginiya ko siya sa sakyan at pinagbuksan ng pinto. Nang makaupo siya ay saka ako umikot sa kabila. Agad na binuhay ni Ben ang makina at pinaandar. Si Ariston ay naiwan sa presinto dahil inasikaso ang pag-uurong ko ng demanda laban sa dalawa. Nalaman ko rin kay Nicole na kaya niya in-release ang article dahil tinulungan lang niya ang biological father ko at para sirain kami ulit ni Mary. Napailing ako. Palagi na lang may mga sekreto na lumalabas sa publiko kung kailan ako tumanda. Bakit ka nga seryoso kanina? Ano ba talaga nangyari sa loob? Ulit ni Mary na tanong sa akin. Bumantong hininga ako. Inabot ko ang kamay niya at pinisil. None of your business. Stop gossiping. Malakas niya binawi ang kamay at inirapan ako. Nakagat ko ang labi at pinigilan tumawa. Alam kong patingin-tingin sa amin si Ben sa rearview mirror pero tahimik lang ito at nakafocus ang mga mata sa kalsada. I'm not gossiping about your business. Wala naman talaga akong pakaalam. Pinagsalikop niya ang mga kamay sa tapat ng dibdib. Napangisi ako. Talaga? Bakit ka nagtatanong? Nagdekwatro ako at tinitigan siya. Binalingan niya ako at tinaasan ng kilay. Concern lang ako sa kanila at hindi sa'yo. Ngumisi ako ulit at inlapit ang mukha sa kanya. Are you ready for our annulment? Mahinang boses kong tanong. Nakita kong gumalaw ang panga niya. Muli niya akong binalingan at napapikit ako nang abutin niya ang bibig ko at parang piningot. Ang sakit ha? Gigil siyang binitawan iyon. Wala ka talagang kwentang kausap kahit kailan, Brent. Mahina akong tumawa. Inilapit ko ulit ang mukha sa kanya. Takis? Napasinghap siya. Muli akong binalingan at balak saktan pero naagapan ko ang kamay niya. Walang hiya ka. Hindi ka na nahiya kay Ben? Agad naman nagsalita si Ben. Nasa kalsada po ang mga mata ko. Wala akong nakikita. I swear, pinamulahan siya ng mukha kaya sinamangutan ako. Napangiti ako ulit. Inabot ko ang kamay niya at dinala iyon sa bibig ko. Muli siyang napasinghap ng dampian ko iyon ng matunog na halik. Brent! She whispered. Hindi ako makapaniwala nang malaman ko mismo kay Brent kung bakit niya dinala sa presinto si Sama Nicole. Duda na ako sa dalawang ito pero labis kong ikinagulat na gumagalaw na pala si Brent ng pasikreto upang hulihin ang mga salarin. Pinatuloy ko siya sa loob kahit hindi siya welcome sa nanay ko. Pero nang malaman ng mga magulang ko ang ginawa ni Samuel, ay biglang nahiya si nanay kay Brent. Hindi na ito makaimik at panay iwas kay Brent. Si Brian ay dumikit na naman sa tatay niya nang makita ito. Daddy, saan ka po nanggaling? Tanong ni Brian. Pinaglaruan niya ang talukap ng mata ni Brent kaya sinaway ko siya kaagad. Tiningnan ako ni Brent. It's okay. Ayaw ko maging spoiled brat itong anak namin kaya dinidisiplina ko na habang bata pa. Minsan nga napapalo ko kapag sumusobra na. Napakabait ng batang iyon sa amin nung nasa Taiwan pa kami. Hindi ko lubos sa kalahin na magagawa niya ito kay Mary. Mula sa itsura niya ipapahamak ang anak ko. Panimula ni tatay. Tumango din si Lolo Rodolfo.
Mahirap magtiwala sa panahon ngayon. Ang kaibigan mo ang siyang mortal mong kaaway. Tahimik lang ako nakikinig sa kanila habang nag-uusap. Nangako naman si Brent sa Lolo Rodolfo ko na malilinis ang pangalan ko sa publiko. Nang magpaalam siyang uuwi ay inihatid namin siya ni Brian sa gate ng bahay. Huwag kayong lalabas ng walang kasama. Tumango ako. Inabot niya ang anak namin at hinalikan. Muli niya ibinalik ang paningin sa akin. Tawagan mo ako kapag may pupuntahan kayo para alam ko. I rolled my eyes. Namewang ako sa harapan niya. Paano ko tatatawagan kung nakoblock ang number ko sa'yo? Napatikim siya sabay iwas ng mga mata. Okay, I will unblock you. Nagsalubong ang mga kilay ko. Umiling ako sabay buntong hininga. Nang makaalis si Brent ay sinubukan kong tawagan si Sam para kausapin. May pinagsamahan pa rin kami bilang magkaibigan kaya maintindihan ko pa rin siya kung magpapaliwanag siya sa akin kung bakit niya iyon nagawa. Pero patay ang cellphone niya at hindi na active ang number. Nagbuga ako ng hangin at dumungaw sa bintana. Bakit ba ito nangyayari sa akin? Simula nang mamulat ako sa mundong ito ay puro problema ang dala ko. I have been fighting for my life since I was born in this world. Matatapos na ang laban ay hindi pa rin ako nananalo. May hustisya pa kaya para sa isang tulad ko? I want to question him but I cannot. I have to accept as I was designed. Ipinanganak na siguro ako maraming kakaharapin na challenges sa buhay. I fell. I got up. I cried. I wiped my tears. And I believe I will win this battle. Lumabas ang katotohanan sa publiko. Pagkagising ko sa umaga ay agad na bumungad sa akin ang mukha ni Nicole mula balita. Inamin niya sa publiko na siya ang may kagagawan kung bakit lumabas ang article tungkol sa buhay ni Brent. Nilinis niya ang pangalan ko gaya na ipinangako ni Brent sa akin. Pero ang malala ay naungkat ang pagkatao ni Brent. Nalinis nga ang pangalan ko sa publiko pero hinukay naman ng media ang kanyang pinagmulan. Hindi ito matitigil hanggat hindi nila nalalaman kung sinong totoong ama ni Brent. Napahilot ng sentido si tatay. Muling umingay ang pangalan ni Brent sa publiko. Maraming hinala kung sinong totoong ama ng stepson ni Vladimir Salvacion. Pero sino kaya ang tatay niya? Si Madam Laura lang makapagsasabi nito. Naglakad-lakad ako sa harapan ng TV. Kinawawa na ng mga reporters sa Brent. Ang iba ay nagsasabing baka galing sa mahirap na angkan kaya hindi niya ipinapakilala. Ang iba naman ay sinasabing baka kriminal ang totoong ama ni Brent. Ang iba naman ay nagsasabing baka pumanaw na ang totoong ama ni Brent. Tiningnan ko ang mga magulang ko. Alis po ako. Nagulat sila. At saan ka naman pupunta? Tiningnan ko si nanay. Hahanapin ko si Madam Laura. Napasinghap siya. Hahanapin? Nasa palasyo lang naman ang babaeng iyon. Umiling ako sa nanay ko. Pinalayas siya ni Brent. Napahawak si nanay sa tapat ng dibdib niya at hindi makapaniwala mula sa narinig. Diyos ko. Nag-sign up to cross siya at muling bumuntong hininga. Hindi nila ako pinigilan. Sa tulong ng pinsan ko ay nahanap ko ang building na tinutuluyan ni Madam Laura. Nanginginig ang mga kamay ko habang paakyat sa ika-8 palapag. Dito siya naka-check-in simula nang mapalaya sa palasyo. Nang mahanap ko ang number ng kwarto niya ay agad ako nag-doorbell. Pinagkukurot ko ang daliri habang naghihintay kung pagbubuksan niya ako ng pinto. Marahas akong bumuntong hininga, pero hindi nagtagal ay narinig kong may pumihit ng seradura. Nalakasan ko ang loob at tumayo ng maayos. Nagulat siya nang mapagbuksan ako. Malakas akong lumunok ulit at tumingin sa kanya. Magandang araw po. Pinatibay ko ang loob at iniwasan na mautal. Pero gayon pa man, ay itong dibdib ko ay kumakalabog na sa kaba. Anong kailangan mo? Tinaasan niya ako ng noo. Noong araw na pumunta sa bahay namin ay parang maamuntutan na nakikiusap. Pero ngayong nasa teritoryo na niya, ay matapang siya at walang pinagkaiba sa aura niya noong una kong nakilala. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nandito ako para malaman mismo sa iyo kung sinong tatay ni Brent. Napaatras siya. Nakita kong kumuyom ang mga kamao niya at nagdilim ang paningin. Wala kang makukuhang impormasyon sa akin tungkol sa tatay niya. Umalis ka na. Bumalik ka na sa palasyo mo at magpakasaya. Balak niyang isara ang pinto pero hinarang ko ang mga paa. Nakipagtalo ako sa kanya upang hindi niya kumasaraduhan ng pinto. You became bolder. Elba Maria, this is my territory. Wala kang karapatan dito. Hanggang kailan mo itatago kay Brent ang tunay niyang pagkatao? Ikaw ang sumisira sa buhay niya at hindi ang publiko. Nabitawan niya ang pintuan. Napaatras siya at gulat na gulat mula sa sinabi ko. Anong karapatan mong pagsalitaan ako ng ganyan, ha? Asawa ka lang ng anak ko. Ako ang nanay niya.
asawa ko at ina ng anak niya. Wala akong karapatan na alamin ang totoong ama ng asawa ko pero ang anak namin ay may karapatan na malaman kung ano apelyido ang dadalhin niya sa paglaki. Sinipa ko ang pinto kaya tuluyan iyong bumukas. Napaatras si Madam Laura at nanlalaki ang mga mata. Nahihirapan siyang lumunok habang nakatingin sa akin. Ina? May anak kayo ni Brent? Tuluyan akong pumasok at isinarado ang pinto. Muli kong hinarap sa Madam Laura. Oh, I have son with him. His name is Brian. He is 6 years old. Muling napaatras si Madam Laura hanggang sa napaupo na siya sa sahig. Ngayon ay ako naman ang nagulat nang humagulhol siya ng iyak. Lumuhod ako sa tapat niya at sinubukan kong abutin ang mga kamay niya. Nanginginig siya. Para siyang natatakot kaya hindi ko itinuloy na hawakan ang mga kamay niya. Hindi pwedeng malaman ni Brent kung sinong totoong ama niya. Hindi pwede. Muli siyang humagulhol ng iyak. Sinubukan ko ulit na hawakan ang kamay niya hanggang sa nagtagumpay ako. Inayos ko ang buhok niya na sumabog sa kanyang pisngi upang makita ko ang kanyang mga mata. Nandito si Simon sa Pilipinas para kunin sa Brent. Nandito sa Pilipinas ang tatay niya para bawiin ang anak ko. Hindi ako papayag na matali sa karangalan ng pamilya nilang anak ko. Hindi ako papayag, Mary. Hindi ako papayag. Para na siyang nababaliw habang nagsasalita. Inagap ko ang palad niya at mahigpit na hinawakan. Kumalma po kayo. Anas ko. Tumingin siya sa akin at umiling. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Nang magwawala ito ay nalapitan ko siya at niyakap ng mahigpit. Malalim ang dinadamdam ni Madam Laura sa mga oras na ito. Takot na takot siya at paulit-ulit na sinasabing hindi siya papayag na makuha sa Brent ng tunay nitong ama. Lumabas ako sa kanyang apartment na parang humiwalay sa akin ang kaluluwa ko. Nalaman ko ang buong kwento mula kay Madam Laura kaya nanlulumo ako ngayon. Dati, noong malaman ko na isa akong salvasyon ay unang pumasok sa isip ko ang tungkol sa amin ni Brent. Isang bawal na pag-ibig dahil magkadugo kami. At ngayon ay muling naulit. Talagang hindi kami nakatadhana sa isa't isa. Simon De Luca ang pangalan ng totoo niyang ama. Tinanggihan raw ng panganay nitong anak na ipagpatuloy ang karangalan ng kanilang pamilya kaya niya gustong bawiin si Brent upang siya ang pumalit sa posisyon ng nakatatandang kapatid. Ang pamilyang De Luca ay pawang arranged marriage para mapanatili ang kapangyarihan ng pamilya at mapanatili ang kapayapaan sa kanila. Ang panganay na anak ni Simon De Luca ay nagrebelde sa araw ng kasal nito at hindi pinakasalan ang babaeng nakatakda para sa kanya. Kaya hinahanap ni Simon si Brent upang ipalit sa posisyon ng kapatid. At ito rin na magdadala ng kapayapaan sa dalawang malalakas na pamilya na nakatali pareho sa karangalan. Ma'am, hindi pa ba tayo aalis? Napaiktad ako na magsalita ang bodyguard ko mula sa aking likuran. Binalingan ko siya. Pwede ba tayong manatili dito kahit ilang minuto lang? Pakiusap ko. Nasa gilid kami ng kalsada habang pinagmamasdan ko malawak na tanawin. Nang mapansin niyang umiiyak ako ng tahimik ay tumangulang ito at muling bumalik sa gilid ng aming sasakyan. Huminga ako ulit ng malalim. Si Brent ay hindi ordinaryong tao. He came from the royal family. He is bound by honor. Kapag nalaman niya ang tunay niyang ama ay sigurado akong sasama siya dito dahil kuryoso siya sa angkan na pinagmula niya. Magtatapos na ba kung anong meron kami? Pwede siya mag-asawa ng marami dahil nasa dugo nila iyon at patakaran. Lahat ng ito ay parang bala na tumama sa puso ko nang malaman ang buong katotohanan kay Madam Laura. Paano na kami ni Brian kapag tinanggap niya ang obligasyon niya para sa kanyang totoong pamilya? Paano kapag pinakasalan niya ang babaeng nakatakda sa kanya? Mapipilitan ako makipaghiwalay kahit labag sa loob ko. Pinunasan ko ang luha at bumalik sa sasakyan. Dalhin mo ako sa palasyo. Tumango ang bodyguard ko at sinunod ang utos ko. Nang makarating kami sa palasyo ay dahan-dahan akong bumaba. Bumukas ang malaking gate nang makilala nila ako. Muling bumalik sa alaala ko kung paano ako naglakad palabas noon. Walang suot na tsinelas at luhaan. Nanlumo ang tuhod ko kaya muntik na ako matumba kung hindi ako agad na alalayan ng bodyguard. Okay lang po ba kayo, ma'am? Binalingan ko siya at tinanguan. Okay lang ako. Nasa loob ba si Brent? Opo, nasa loob po siya. Iniwan ko ang bodyguard ko sa labas. Pumasok ako sa loob. Nang nasa sala na ako ay bigla ako natigilan. Nandito pa kaya si Manang Raquel? Gusto kong pumasok sa kusina para tingnan ko nandito pa siya pero nagbagong isip ko. Nagmamadali ako ngayon kaya kailangan ko makita si Brent.
Para ako nahihilo habang paakyat sa baitang ng hagdan. Lahat ng pinagdaanan ko dito sa palasyo ay bumabalik sa alaala ko. Ang masasakit na salita sa akin ni Madam Laura at ang paninigaw niya. Umiling ako at ipinagpatuloy ang pag-akyat. Bumalik ako sa mahabang pasilyo papunta sa kwarto ni Madam Laura. Matagal ko iyong tinitigan bago lumapit sa pintuan ng kwarto ni Brent. Malalim akong bumuntong hininga sabay pikit. Humawa ako sa tapat ng dibdib at pinakalma ang sarili ko. Malakas na dumadagundong ang dibdib ko at itong puso ko ay nagwawala na sa loob. Nakikita ko kung paano nanginginig ang mga kamay ko nang abutin ng seradura. Pinihit ko iyon pero hindi nakabukas. Kumatok ako. Sino? Tumalon ang puso ko nang marinig ang boses niya. Kahapon nga lang ay nasa bahay namin pero hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan ng ganito sa kanya. Hindi ako sumagot at muling kumatok. Binuksan niya ang pinto. Nagulat siya at natigilan sa pagpapatuyo ng buhok nang makita niya ako. Nakaroba lang siya at mukhang kalalabas lang sa banyo. Binasa ko ang labi bago tumingin sa kanya. What happened? Ulit niya. Ibinaba niya ang kamay at niluwangan ang pinto. Nag-ipon ako ng lakas at pinatibay ang sarili. Hindi ko siya sinagot. Humakbang ako sa tapat niya. Tumingkayad ako at ikinulong ang mukha niya sa mga palad ko. Mary? Nagsalubong ang mga kilay niya pero hindi ko iyon pinansin. Hinila ko siya sa akin at mapusok siyang hinalikan.